Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa amin ang isang lalaking nagngangalang Aaron na nakatayo sa rooftop ng isang gusali na may hawak na sigarilyo sa kanyang kamay. Mukhang labis siyang bigo at hindi mapakali. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa ngunit wala siyang natanggap na anumang tugon mula rito. Lumalabas na patay na siya sa kanyang apartment. Pagkatapos ay nag-iwan si Aaron ng voicemail, nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya. Paulit-ulit niyang sinasabing kaya sana naming gawin ng magkasama. Di nagtagal, nalulula siya ng kanyang pagkabalisa at ginawa ang hindi maiisip. Sa susunod na eksena, nakilala namin si Liv, isang kabataang babae na nakatira kasama ang kanyang kasintahan, si Ham-ing. Kasalukuyan siyang nasa kalagitnaan ng pakikipag-usap sa kanyang ina na humihimok sa kanya na bumalik sa bahay sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsisimulang mag-impake si Liv ng kanyang mga gamit at malapit na siyang umalis. Pagkalipas ng ilang sandali, nagising si Ham-ing at nagtanong tungkol sa bagay na iyon. Sinabi ni Liv na sawa na siya sa kanya dahil lagi siyang abala sa trabaho. Sinusubukan ni Ham-ing na patatagin siya, ngunit nauwi sa madilim ang kanilang pag-uusap nang ihayag niya na ginawa ng isa sa kanyang mga kliyente ang hindi akalain dahil lang nagpahinga siya sa trabaho para makasama siya. Si Aaron pala ang tinutukoy niya. Sa pakiramdam na inuuna ni Ham-ing ang trabaho kaysa sa kanilang relasyon, nasaraan ng loob si Liv at bumabagyo. Nalaman din namin na ang isang mahiwagang virus ay nakakaapekto sa mga tao sa buong mundo na humahantong sa matinding kaguluhan sa pag-iisip at kawalang tatag. Sinasabi ng ilang eksperto na ang virus ay nag-uudyok ng hindi pangkaraniwang bagay na tinatawag na involution na pangunahing nagiging sanhi ng pagbabalik ng mga individual. Nangangahulugan ito na ang mga tao ay sa kalaunan ay bumabalik sa primitive na estado ng sangkatauhan. Ayon sa isang propesor, ang mga species ng tao ay nawawala ang kanilang mga frontoparietal lobes na responsable para sa pag-uugnay at pag-analyze na pag-uugali. Dahil dito, ang mga emosyon ng tao ay naaapektuhan at ang mga sintomas ay tumataas ang pagkamayamutin, mabilis na init ng ulo, pagsalakay at iba pa. Para makapagbigay ng suporta sa gayong mga tao, gumawa ang pamahalaan ng online na platform na tinatawag na companion system. Ilang staff ang na-recruit para pangasiwaan ng mga kliyente sa pamamagitan ng companion system at isa na rito si Ham-ing. Kasalukuyan siyang nagkasala sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Aaron dahil responsibilidad niyang pangalagaan siya. Ang dahilan kung bakit mas nakakasakit ito ng puso para kay Hamang ay ang katotohanang si Aaron ang una niyang kliyente. Lumipat ang eksena sa 100 araw na nakalipas kung saan nakikita namin si Ham-ing na nakikipag-usap kay Aaron. Sa pamamagitan ng boses ni Aaron, malinaw na nadidismaya siya, ngunit kahit paano ay nagawa ni Hamang na hikayatin siya na inumin ang kanyang gamot sa oras at huminahon. Di nagtagal pagkatapos ng session na ito, naka-schedule si Hamang na magsagawa ng isa pa kasama ang isang kliyenteng nagngangalang Cain Sardo. Sa sandaling magsimula ang sesyon, nagsimulang ilabas ni Cain ang kanyang pagkadismaya na ipinagtapat na itinapon niya ang kanyang mga gamot. Inamin pa niya na nakapatay siya ng isang tao sa kalye na humaharang sa kanyang daanan. Bilang karagdagan dito, nagpasa si Cain ng ilang masasakit na pananalita kay Ham-ing at sinabi sa kanya na ang kanyang mga session sa therapy ay hindi nakakatulong sa kanya. Anuman, sinusubukan siya ni Ham-ing na aliwin, ngunit tumanggi ang kliyente na makinig at biglang umalis sa session. Lumipas ang ilang araw, at patuloy na lumalala ang mental na kalagayan ni Cain. Sa isang partikular na araw, habang nasa kalagitnaan ng paliligo, nakatanggap siya ng pagbisita mula sa kanyang kaibigang nagngangalang Ian. Si Cain sa una ay nagsalita sa kanya sa isang agresibong paraan, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nagbabago sa tuwa nang malaman na si Ian ay nagdala sa kanya ng ilang narcotics. Walang pag-aaksaya ng oras, ininom ni Cain ang mga gamot na nagbibigay sa kanya ng panandaliang kasiyahan. Gayunpaman, naantala sila ng isang katok sa pinto, at sa takot nila, ang pulis iyon. Sa isang estado ng gulat, nagtagumpay ang dalawang magkaibigan na makatakas sa apartment bago pa pumasok ang mga pulis. Sa paglaon, naniniwala si Cain na si Hamang ang responsable sa pag-alerto sa mga awtoridad. Gayunpaman, wala siyang alam tungkol kay Hamang dahil hindi niya ito mahanap. 80 araw ang nakalipas mula sa kasalukuyan, si Liv ay naging isa sa mga kliyente ni Hamang sa pamamagitan ng companion system. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga therapeutic session ay naging malapit na ugnayan ng pagkakaibigan. Isang araw, nagpa siya ang dalawa na magkita ng personal na labag sa panuntunan ng companion system. Sa ganitong paraan, umunlad ang kanilang koneksyon tungo sa isang romantikong relasyon. Gayunpaman, ang kanilang pagmamahalan ay nagsimula na ngayong magdusa na minarkahan ng patuloy na mga pagtatalo na nakakasakit sa damdamin ng isa't isa. Sa kasalukuyan, nakarating si Liv sa kanyang tahanan ngunit hindi niya na-unlock ang pinto gamit ang kanyang fingerprint.
Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, ginamit niya ang kanyang lagda at kalaunan ay nagkakaroon ng access. Pagpasok, tinanggap siya ng kanyang ina at ng bago niyang kasintahan. Nang maglaon, habang kumakain, ibinahagi ng ina ni Liv ang kanyang intensyon na ibenta ang bahay. Gusto na niyang lumipat sa mas magandang lugar kasama ang kanyang partner. Mariing tinututulan ni Liv ang desisyong ito dahil hawak ng bahay ang mga alaala ng kanyang yumaong biolohikal na ama. Kaya naman, tumanggi siyang pumirma ng anumang mga dokumento. Ngunit lingid sa kaalaman ni Liv, ang kanyang naunang lagda sa entrance door ay nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy ng walang pahintulot niya. Nang malaman ito ni Liv, nagalit siya kaya't kumuha siya ng tinidor at sinaksak ang nobyo ng kanyang ina. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Hamang ang kanyang pagsisikap na tawagan si Liv, ngunit hindi niya ito makontak. Nag-aalala, nakipag-ugnayan siya sa pulisya upang iulat siya bilang nawawala para lang malaman na maaari lang nilang simulan ang pagsisiyasat pagkatapos ng 5 araw mula sa sandaling nawala ang tao. Dahil walang ibang mapagpipilian, si Hamang ang bahala sa mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Ginagamit niya ang kanyang companion system identification number para i-trace ang kanyang lokasyon at mga pakikipagsapalaran patungo doon. Nakalulungkot, ang matagal niyang pagkawala sa paggamit ng mga serbisyo ng taxi ay humantong sa pag-expire ng kanyang membership account. Bilang resulta nito, walang ibang pagpipilian si Hamang kundi ang maglakad. Habang papunta siya, lumapit siya sa isang random na lalaki at humiling ng masasakyan papunta sa istasyon ng subway. Sa paniniwalang siya ay isang uri ng masasamang tao, hinayla ng lalaki ang kanyang baril patungo kay Hamang na nag-udyok sa kanya na umatras ng mabilis. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, dumating si Hamang sa istasyon ng subway kung saan napadpad siya sa isang sugatang lalaki na nakahandusay sa lupa. Nag-aalala, nilapitan niya ang lalaki at nagpatuloy na tumawag sa 911 para sa tulong medikal. Gayunpaman, si Hamang ay hindi inaasahang inatake ng isang hindi kilalang salarin mula sa likuran na nagpatumba sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay siya nang matuklasan lang na ninakaw ng nasugatan ng lalaki ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang kanyang backpack, mga identification card, at maging ang kanyang sapatos. Sa kabila ng pag-urong na ito, nagawang makabangon muli ni Hamang at sumakay sa subway train para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa susunod na eksena, makikita natin si Cain na naglalabas ng kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng pambubugbog sa isang tao. Kung nagkataon, ang taong iyon ay ang taong nagnakaw kay Hamang. Ininspeksyon ni Ian at Cain ang backpack ni Hamang at nakita nila ang kanyang identification card. Agad siyang nakilala ni Cain at naging masayang-masaya siya sa paghahanap ng kanyang target. Ina-access din nila ang device ni Hamang at tinutukoy kung saan siya patungo. Nang walang anumang pagkaantala, ang duo ay nagmamadaling pumunta sa istasyon ng subway ngunit malapit na nilang makaligtaan ang papaalis na tren ng ilang segundo. Ikinagalit nito si Cain, kaya pinagalitan niya si Ian, sinisi siya sa pagiging masyadong mataba at mabagal. Nang malaman na ang susunod na tren ay hindi na darating sa loob ng isa pang 25 minuto, gumawa sila ng alternatibong plano, nagnakaw sila ng kotse mula sa isang babae at mabilis na umalis. Sa kanilang paglalakbay, nagtatanong si Ian kung sigurado ba siyang si Hamang ang nag-alerto sa pulisya. Bilang tugon, iginiit ni Cain na ito ay dapat na si Hamang o si Ian mismo. Samantala, si Hamang ay nakatulog sa tren at napanaginipan ng kanyang sarili na napadpad sa isang mapanglo na tanawin. Habang papalapit siya sa isang misteryosong nilalang sa gitna ng lupain, bigla siyang natigilan mula sa panaginip. Pagkababa ng tren, ipinagpatuloy ni Hamang ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay sa paglalakad. Gumawa siya ng ilang pagtatangka na mag-hitchhike ngunit hindi nagtagumpay. Habang naglalakad sa highway, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga lokal na gangster na nagnanakaw sa isang inosenteng babae. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinili ni Hamang na huwag makisali rito, kaya mabilis siyang lumayo sa eksena. Sa kabilang banda, nakahanap sina Cain at Ian ng isang batang babae na nakaupo sa backseat ng kotse. Siya ay mas mahigit anak ng parehong babae na ang kotse na kanilang ninakaw. Ikinagulat nito si Cain, ngunit napanatili ni Ian ang kanyang kalmado at nagsimulang kausapin ang bata. Ipinakilala nila ang kanilang sarili, bagamat iginiit ni Cain na hindi dapat ibunyag ni Ian ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Kapag hindi sumang-ayon ng huli, nagkakaroon sila ng main-itang pagtatalo at nauwi sa pagkabangga ng sasakyan. Sa kabutihang palad, lahat sila ay nakaligtas ng may maliliit na pinsala. Kinaladkad ni Cain ang kanyang sarili palabas ng bumagsak na sasakyan, ngunit nagtagal si Ian para mabulunan ang batang babae hanggang mamatay, na nagmumukhang isang aksidenteng pagkamatay. Kasunod ng nakakatakot na pagkilos na ito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay sa paglalakad.
Sa ibang lugar, sa wakas ay narating na ni Hamang ang kanyang destinasyon at kumatok sa isa sa mga pintuan ng bahay sa loob ng komunidad. Isang matandang babae ang sumagot sa pinto at nagtanong si Hamang tungkol sa tirahan ni Liv. Bilang tugon, itinuro siya ng matandang babae patungo sa bahay malapit sa kakahuyan. Sa paglaon, kumukuha ang matandang babaeng ito ng pagkain sa kusina at pumasok sa isang silid kung saan iginapos niya ang isang batang babae sa mga tanikala. Inihagis niya ang pagkain sa bihag na babae na lumamon ito. Hindi pangkaraniwan ang pag-uugali ng batang babae marahil dahil apektado rin siya ng misteryosong virus. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Hamang sa tirahan ni Liv at nakitang nakabukas ang pinto. Pumasok siya sa bahay para lang masaksihan ang walang buhay na bangkay ng ina ni Liv at ng kanyang nobyo na nakahandusay sa sahig. Sa takot, hindi siya mapalagay at bumagsak sa lupa. Sa subconscious na estadong ito, nakaranas siya ng isang bangungot na pangitain kung saan walang awang kinakain ni Liv ang kanyang laman. Kinaumagahan, nagising si Hamang, dinaig ng panginginig. Kumuha siya ng pagkain mula sa ref at hinuhukay ito na tila nagugutom na siya ng ilang araw. Ipinahihiwatig ng kanyang pag-uugali na unti-unti na rin siyang dinadaig ng virus. Sa gitna nito, may narinig siyang pumasok sa bahay at bilang resulta, mabilis siyang nagtago sa likod ng sopa. Ang mga nanghihimasok ay walang iba kung hindi sina Cain at Ian na nandoon sa paghahanap kay Hamang. Hinalungkat ni Cain ang buong bahay habang si Ian ay nagsimulang maglaro ng lubad sa swimming pool. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang lumapit si Cain sa sopa, ngunit nagagawa ni Hamang na gumapang palayo at magtago sa ilalim ng lababo sa kusina. Di nagtagal pagkatapos, si Cain ay pumasok sa kusina, ngunit hindi niya nakayanan ang bulok na amoy mula sa mga bangkay na nagtulak sa kanya na umalis. Sa susunod na eksena, naglakad palabas si Hamang at nakipagsapalaran sa kakahuyan para hanapin si Liv. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nahanap na niya ito, ngunit nahawaan na siya ng virus. Si Liv ay kumikilos sa pangunahing paraan at kumakain ng hilaw na laman. Dahan-daang nilapitan siya ni Hamang at nagawang paginhawahin ang kanyang pagkabalisa. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang jacket at tinakpan nito ang kanyang katawan. Sa gitna nito, naaalala rin niya ang masasayang mga sandali na pinagsaluhan nila noon. Hindi nagtagal, nakita ni Cain at Ian ang mag-asawa at naglunsad ng agarang pag-atake sa kanila. Hinahabol ni Cain si Hamang, samantalang si Ian ay gumagamit ng lubad para kaladkarin si Liv sa kanyang leeg. Sa panahon ng kaguluhan, kumuha si Hamang ng bato at hinampas ito ng malakas sa ulo ni Cain. Pagkatapos ay pumwesto siya sa itaas ni Cain at naghatid ng sunod-sunod na malalakas na suntok na sa huli ay ikinamatay niya. Kasunod nito, mabilis na nagmadali si Hamang para iligtas si Liv. Nang makita siya, nakatakas si Ian, ngunit sa oras na iyon, wala na si Liv. Ang nakakasakit ng pusong pagkawala na ito ay dumurog kay Hamang na nagtulak sa kanya na lumuha. Sa labis na kalungkutan, dinala niya si Liv sa isang open field kung saan siya humiga sa tabi nito. Hinawakan niya ang kamay nito at kalaunan ay huminga ng kanyang huling hininga. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nabubulok ang mga labi ng mag-asawa na nagiging skeletal remnants. Maraming salamat po sa inyong panunood. Kung nagustuhan niyo ang aming video, please subscribe sa aming channel. Maraming salamat po.